Alam mo ba na may iba't ibang uri ng solar farm sa Pilipinas? Ang solar farm ay isang large-scale solar PV project na kaya mag-generate ng malaking kapasidad ng kuryente para mag-supply sa isang bayan, lungsod o minsan buong isla. At isa sa pinaka-critical na kondisyon nito ay ang space at location. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang approach ang mga developer kung paano i-utilize sa lupa, tubig o gusali ang mga solar panels. Para mas malinaw, simulan natin sa pinaka-basic. Ito ang utility scale solar farm, pinakamalaki at direktang nakakonekta sa power grid. Sa Pilipinas, may kalatagan solar farm sa Batangas na may 63.3 megawatts capacity na nagsusupply ng kuryente sa Luzon grid. May mas malaki pa rito. Ito ang Meralco Terra Solar Project sa Nueva Ecija at Bulacan na target umabot ng 3,500 megawatts na posibleng maging isa sa pinakamalaking solar farms sa Southeast Asia. Ngayon, paano kung gusto natin ng malaking kapasidad ng power pero ayaw natin masayang yung space for agriculture purposes? Dito nagiging mas creative ang solar design. Meron tayong tinatawag na agrivoltaics, solar plus agriculture. Ito ang solar farm na sinasamahan ng farming sa ilalim o paligid ng panels. Sa Pilipinas, makikita ito sa Solar Gulayan Program ng Ayala. Ito ay nakalocate sa Alaminos at Palawig na may solar panel sa itaas at may pananim sa ilalim. Isang approach na kung saan ang enerhiya at pagkain ay parehong napuproduce sa isang lupa. Pero paano naman kung limitado na talaga ang lupa? Dito na pumapasok ang solar sa ibabaw ng tubig. Ito ay tinatawag na floating solar farms. Ito ang solar farms na inilalagay sa ibabaw ng tubig, tulad ng reservoir, lawa, o dam. Sa halip na lupa ang gagamitin, tubig ang ginagawang space para sa solar panels. Kaya suwak ito sa mga lugar na maliit ang espasyo para paglagay ng solar farm. Sa Pilipinas, may megawatt scale floating solar PV system sa Malubog Reservoir sa Cebu na nagpapakita na posible talagang na mag-generate ng kuryente gamit ang mga panels na lumulutang sa tubig. Pero paano naman kung gusto natin na sa syudad naman tayo maglagay ng solar farm? Ngayon, meron tayong tinatawag na rooftop solar farms. Ito yung mga malalaking solar PV system na naka-install sa bubong ng malls, warehouses, at factories. Isang halimbawa dito ay yung City Sun Rooftop Portfolio na may installations sa City Mall at iba pang commercial buildings kung saan mismong gusali ang kumukonsumo ng kuryente. Malinaw na ang bawat uri ng solar farm ay may sariling konsepto at disenyo dahil iba-iba ang kondisyon ng bawat proyekto. Hindi lang ito tungkol sa espasyo o lokasyon. Malaki ang papel ng topografiya ng lupa, kung ito ay patag, pabundok, o nasa tubig. Kasama rin ang environmental factors tulad ng flood risk, wind load, temperatura, at soil condition. Critical din ang LGU at community standards, zoning rules, grid availability, right of way, at pati ang pagtanggap ng komunidad. Dagdag pa rito ang economic factors tulad ng project cost, ROI, at actual demand na kuryente sa area. Magkakaiba man ang anyo ng mga solar farm, mapa-utility scale, agrivoltaics, floating o rooftop, isa pa rin naman ang core system flow ng solar PV. Kinukuha ang enerhiya ng araw, kino-convert ito bilang DC, pinapadaan sa inverter para maging AC, at saka ito gagamitin o ipapasok sa grid. Nagkakaiba lang sila pagdating sa scale at application pero pare-pareho ang prinsipyo nito. Ibig sabihin, ang tunay na lakas na solar engineering ay hindi lang sa paglalagay ng panels, kung hindi sa pagpili ng tamang uri ng solar farm para sa tamang lugar at tamang pangangailangan. Doon nagiging strategic ang renewable energy. Hindi ito one size fits all, kundi isang engineering solution na naayon sa bawat proyekto.